Good morning po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating online Sunday worship. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Sa umaga po na ito, ang ating pong pag-uusapan ay the Manna Principle. Naitanong na po ba natin sa ating sarili, no, na paano kung ang bagay na ibinibigay ng Diyos sa iyo araw-araw ay ang mismong bagay na hindi natin pinapansin habang naghihintay tayo sa isang bagay na mas malaki. No? Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay the Manna Principle. No? Ito raw po ay kung paano tayo sinasanay ng Diyos na magtiwala sa Kanya one day at a time. Ito po kasing mana na ito, mga kapatid, ito po yung tinapay na ibinigay o pinoprovide ng Panginoon sa bayan ng Israel nung sila ay nasa ilang o yung sila po ay iniligtas mula sa bayan ng Ehipto at sila po ay patungo sa lupang pangako. At ito nga pong mana na ito, itong tinapay na ito po yung ibinigay ng Panginoon bilang pagkain para sa mga Hudyo habang sila po ay papunta sa lupang pangako. No? At isipin po natin, mga kapatid, no? Imaginein po natin na yun pong bayan ng Israel o yung mga Hudyo, no? Gigising po sila sa umaga na nasa gitna ng disyerto o nasa ilang, no? Walang tindahan, no? Walang supermarkets, walang storage ng mga pagkain, no? Wala silang backup plan, basta't mga puro buhangin, katahimikan, no? At mga unknown, no? Dahil nga sila po ay nasa gitna ng ilang, no? Pero ngunit sa bawat pagsikat ng araw, no, may himalang nangyayari, no? Bumabagsak ang sariwang tinapay mula sa langit. Ito nga po yung mana, no? Hindi ito mga tira-tira na tinapay na kahapon, no? Hindi ito mga supply na pagkain para kinabukasan. Ito po ay sapat lang. Ito pong mana o yung tinapay, ito ay sapat lang para sa araw na to, no? Sa araw na iyon, no? No? Kung titignan po natin, no, sinusubukan po ng mga Hudyo na magtago, no? Pero ito po ay napapanis, no? Kung sinusubukan po nila na mag-ipon ng marami, ito po ay nabubulok, no? Kung sinusubukan nilang linlangin ng Diyos, no, ito ay nagba-backfire sa kanila, no? Bakit po, no? Tanong bakit, no? Dahil ang mana o yung tinapay na bigay sa kanila ng Panginoon araw-araw ay hindi lamang basta pagkain, no? Ito ay isang pagsasanay, isang araw-araw na paalala na ang survival nilang mga Israelita ay hindi matatagpuan sa pag-iimbak ng tinapay, kundi sa pagtitiwala, no? Pagtitiwala sa Panginoon, no? Ginamit po ng Diyos ang mana upang ituro sa kanyang mga tao o sa mga Hudyo ang pang-spiritual na disiplina, no? Ano po yung sabi sa Matthew chapter 6 verse 11? Ang sabi po dito, give us this day our daily bread. No, sa Tagalog po, no? Ang sabi, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. No, araw-araw na pagdepende sa Diyos, araw-araw na pagtitiwala sa Panginoon, araw-araw na pagsuko sa Kanya, no? Yung mana, no, itinuturo niya po sa atin na ibinibigay ng Diyos ang mga bagay na kailangan natin, no? Ang pag-aalala natin sa pangangailangan natin kinabukasan ay hindi daw po natin responsibilidad, no? Ang sabi nga po sa Mateo chapter 6
verse 25 to 26. Ang sabi po dito, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mas mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Mga kapatid, lumalaki ang pagkabalisa kapag gusto natin kontrolin ito. Yung labis na pagwo-worry, nagde-develop ito ng anxiety, mga kapatid. Lumalago ang pananampalataya kapag tinatanggap po natin araw-araw na biyaya galing sa Panginoon, sapagkat kinikilala po natin na yung mga bagay na natatanggap natin ay galing sa Kanya. Kaya po in return, tayo po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa Kanya. Tumitibay po ang relasyon natin sa Panginoon. Ang problema po ng bayan ng Israel nung time na yon ay hindi po pagkagutom, kundi gusto nila agad ang mga solusyon ngayon, yung para sa problema bukas. Labis po ang pag-aalala nila, ibig sabihin, labis din yung kawalan nila ng tiwala sa Diyos. Ang ating spiritual na mana, mga kapatid, kung titignan natin yung buhay natin ngayon, ang ating spiritual na mana ay maaaring magmukhang isang word of encouragement or pwedeng isang small opportunity, pwede rin isang simpleng instruction, pwedeng isang quiet leading or isang provision na tila parang masyado maliit, Ngunit sinasabi po sa atin ng Diyos, na this is enough for today, walk with me again tomorrow. Ito po ay ang sabi, ito ay sapat na. Ito po yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Ito ay sapat na para sa araw na ito, at samahan mo ako muli bukas. Dahil kung titignan po natin, mga kapatid, kung titignan po natin mabuti, mga kapatid, ang himala ay hindi ang tinapay. Ang himala ay ang presensya na kasama nito. Ibig sabihin, yung grasya at biyaya na galing sa Panginoon, yung kanyang pag-aalaga at pagmamahal na ibinibigay niya sa atin. Yung hindi niya tayo pinapabayaan. Sa psychology nga po, mga kapatid, yung pakiramdam daw ng walang kasiguruduhan, yung walang katiyakan, na natitrigger daw nito yung anxiety, yung pag-aalala at pagkabahala ng isang tao. Kaya yung brain o yung isip ng tao labis na nagmimithi o nagke-crave ng kasiguruhan. Kaya po yung pag-iisip ng mga Hudyo that time, dahil sila ay nasa gitna ng disyerto, sila ay nasa ilang na lugar, nung nabigyan sila ng mana, sila ay nagtabi o nag-imbak sila upang makaramdam sila ng kasiguruduhan, naniniguro sila. Kaya po nagpanik sila, kaya po sila ay nagpanik, yung mga Hudyo, sobra silang nag-alala, natakot sila na baka sila ay magutom. Kaya po, mga kapatid, kadalasan ganito ang nangyayari sa mga tao, na nag-aalala sila sa pagkain nila kinabukasan, nag-aalala sila sa kanilang kalusugan, sa pangpa-check up nila or sa kanilang mga gamot, nag-aalala sila sa susunod na pang-tuition ng kanilang mga anak,
or nag-aalala sila kung ano ang mangyayari sa future, no? Nag-aalala sila sa mga deadlines, no? Doon sa mga mag-aaral. Nag-aalala sila sa mga deadlines sa pag-aaral or doon sa mga nagtatrabaho, no? Nag-aalala sila doon sa mga deadlines sa kanilang mga trabaho. Pero mga kapatid, kung titignan po natin, no, sa Mateo chapter 6 verse 34, ang sabi po dito, kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. No, ito po ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. No? No, at ang sabi rin po sa mga taga-Filipos chapter 4 verse 6 to 7, ang sabi po dito, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hinginin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. No? At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. No? Napakaganda po nito mga kapatid. No? Huwag daw po tayong mabalisa sa anumang bagay. No? Ang gawin daw po natin, hingi natin sa Diyos ang lahat ng ating pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. No? At ito po ay magdudulot ng kapayapaan sa atin. No? Dahil meron po tayong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. No? Ano po yung pwede natin matutunan dito mga kapatid, dito sa mana principle? No? Ano po yung gustong ituro sa atin? No? Ang sabi po, that there is only one option, no? Magtiwala lang sa Panginoon araw-araw, no? Hindi po sinasabi rito na hindi po masama ang magplano para sa future, no? Natural lang po 'yun dahil kailangan po natin ito eh. Pero unti-unti pong pinuputol ng Diyos yung sobrang pagkontrol sa atin ng pag-aalala at pagkabahala, no? Sa pamamagitan ng pagpapakita sa atin na siya ay tapat sa bawat araw, no, ang ating Panginoon. No? Kung babasahin po natin yung Mateo chapter 6 verse 31 to 32, ang sabi po dito, kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. No? Hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. No? Ang ganda po rito mga kapatid. Ang sabi dito, huwag mag-alala. No? Sapagkat bago pa po tayo humingi sa Diyos, ay alam na ng Panginoon ang pangangailangan natin. No? Kaya po, kung itutuloy natin basahin sa verse 33, ang sabi po dito, sa English version, ang sabi po rito, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. No? No, hindi higit daw po sa lahat, ang sabi, ay bigyang halaga natin ang kaharian ng Diyos. No? At ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. No? At ang sabi, ibibigay daw ng Panginoon sa atin ang lahat ng mga bagay na ito. No? No? Ibig sabihin po nito mga kapatid, unahin natin ang spiritual na connection natin sa Panginoon. No? Gawin nating prioridad, no? Gawin nating priority ang kalooban ng Diyos sa kung paano tayo mamuhay, mag-isip at kumilos. No? At mamuhay daw po tayo sa ilalim ng pagmamahal, pamamahala at autoridad ng Diyos. No? Kabilang na daw po dito ang pag-align ng ating buhay sa kanyang kalooban at sa kanyang mga values. No? At pagsikapan daw po natin na mamuhay ng matuwid at makitungo tayo sa iba ng may katarungan, may awa at pag-ibig. No?
dito po sa verse na ito, mga kapatid, no? No, isang pangako ang binigay sa atin ng Diyos, no? Isang pangako po ang ibinigay sa atin na kapag nakatuon ang ating relasyon sa Kanya, titiyakin ng ating Panginoon na ang ating mga pangunahing pangangailangan sa araw-araw ay matutugunan niya, no? Muli po, mga kapatid, suriin natin ang ating mga sarili. Ito po ay isang magandang paalala sa atin, no? Sa ating araw-araw na pamumuhay, na huwag tayong labis na mag-alala, mag-worry, huwag tayong mabahala, no? Tayo ay lubos na magtiwala sa Panginoon, no? Sapagkat siya ay isang Diyos na mahabagin, na maawain at mapagmahal, no? Sabi nga, alam na niya, bago pa natin hingiin, alam na niya ang kailangan natin, no? Kaya po, muli po, no? Higit daw po natin na bigyang halaga ang kaharian ng Diyos, no? At ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, no? At ibibigay niya sa atin ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya praise God po, magandang umaga po sa ating lahat.